Napakaraming players po ngayon ang minalas na tinanggal at wala nang kumuha sa kanila. Ito na nga bang resulta ng kakulangan sa PBA teams at balita ko sila po ay bound to MPBL na. Hindi naman lahat pero halos lahat sila ay maglalaro na lang sa MPBL dahil sa kakulangan ng trabaho. Meron din tayong mga nadagdag sa listahan ng mga players na magiging free agent na sa susunod. Alamin natin kung sino-sino sila. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Salamat nga pala sa lahat ng mga nag-follow sa ating bagong TikTok account. Unahin na natin itong kabago-bago pa lang sa PBA tapos ganito nang sinapit ng career niya. Ang free agent ngayon na walang kumukuha na si David Morel. Halos hindi ngayon pinalalaro sa Magnolia dati kaya agad binitawan. Sa dami ba naman ng guards ng Mags kaya may iwan talagang Phil-Am na to. Alam niyo kung marunong lang sana si Coach Chito mag-utilize ng player na to, may hassle to. Parang semi-Maverick Ahanmisi. Sayang. Tapos ito namang Hinebra na hindi pa nga siya masyadong nasusubukan, isinuko na agad. Ang sakit ni Coach Tim kapag meron siyang bagong player na nadagdag, hindi niya masyadong hinahasa. Iba siya, gusto niya yung nakapag-deliver agad. Kumbaga, gusto niya yung mabilis, mahinog. Mahirap mapakiusapan si Coach Tim kapag pakiramdam niya average player ka lang. Pangalawa, JP Calvo. Hindi ako sigurado sa player na to pero isa to sa mga tumulong na makapag quarterfinals ang Jeep. Pero dahil medyo matagal-tagal na siyang nakareserba sa bangko, kaya ang masakit na katotohanan, basta-basta na lang siyang iniwan ng Jeep. Pangatlo, Allen Mina. Siya yung rookie na hindi talaga nakilala ng ilang PBA fans dahil walang exposure ang binigay. Alam niyo ito si Calvo at Mina, sila yung mga produkto ng Letran, nakabakuran sa Kia franchise sa loob ng kanilang entire careers. Ngayon lang sila mabawalay. Pang-apat, Jello Alolino. Ito parang paalon-alon lang din ang career nito sa PBA. Sinubaybayan ko to nung nasa Enyo Bulldogs pa. 3-point specialist sana to pero nawala ng kumpiyansa dahil sa walang kasiguraduhan na career niya dito sa PBA. Hindi solido ang performance at wala ng confidence masyado sa sarili. Panglima, si Gab Banal. Siya yung isa sa mga posibleng madagdag sa listahan natin na mawawala ng team dahil ang Blackwater magpapalit daw ng mga guards. Isa din daw si Banal sa mga magbabalik muli sa MPBL pero mukhang maayos pa naman ang standing niya sa Blackwater. Tingnan natin kung hanggang kailan siya mananatili dyan. Pang-anim, si Napoles Jore, isang 6'4 forward ng NLEX. Medyo malamig nga naman ang pasok ni Napoles sa NLEX. Kabado siya gumalaw at ang hinihintay ng NLEX sa kanya mapunta siya ng ibang team na kayang palabasin ang totoong potensyal niya. Ang dating coach si Frankie Lim nawala na ng gana sa kanya. Pampito, Jonel Policarpio. Na-trade na po ito kasamang isang trade package pero hindi din ako sigurado kung gagamitin siya. Yan ang masaklap. Pangwalo, Paulo Taha, isang 6-foot guard ng Northport. Nagagamit naman po si Taha. Pero sa kasamang palad, pagdating ni Gio Halalon, ito na yung effect. Kawalan ng minuto hanggang sa papakawalan na nga. Okay naman si Taha, magaling ang ball handling niya. Sana huwag nilang ituloy yan kasi nagagawa naman niya na maayos ang playmaking din. Panghuli sa ating listahan, si Aljon Mariano na ang tagal nang nasa reserve list. Alam niyo ba kung bakit? Dahil naghahanap lang sila ng trading partner nito. Halos mag-iisang taon na since nung nilagay siya sa reserba tapos hanggang ngayon, no show pa rin si Mariano at walang senyales kung palalaruin pa ba siya, especially ngayon na dumarami na naman ang players na nadagdag sa kanila. Hindi kaya may isang taong nakapagpakapit sa kanya sa Hinebra. Kaya nandyan pa rin, injury prone na po si Mariano. Akala ko nga matagal na tong na-trade dahil ginawa na lang siyang taga-appear na makasamahan niya. Pero kung nasa prime yang si Mariano, matinig po yan sa jumpers. Sigurado ako na kapag bibitawan na nila ito, Northport pa rin ang sasalo. Northport din na madudukutan na naman? Ano pa bang bago dyan? At yan lang po muna ang mga latest sa listahan na aming nakalap. So anong masasabi nyo dito mga kuys bilang ito nga yung resulta ng kakulangan ng team sa PBA?